Samantala, iniimbestigahan ng PNP Anti-Kidnapping Group ang umunoy pagdukot sa isang Chinese national matapos daw makadiskubre sa anomalya sa kanilang kumpanya. Ang pagtakas ng lalaki sa mga umunoy kidnapper, nahulikam at nakatutok si JP Soriano. Madaling araw kahapon habang nakahinto ang isang sasakyang may plakang PNP 91 sa toll gate bandang Calamba. Makikita ang mabilis na paglabas ng isang lalaki mula sa bintana ng kotse. Kinilala siyang si Kun Liang Cao, isang Chinese national na umano'y kinidnap sa kanyang bahay sa Makati ng 4 na lalaki. Nang makatakas si Cao, 2 lalaki ang lumabas sa sasakyan pero hindi na siya hinabol. Nagpalit ng pwesto at umalis din. Agad nakaresponde ang Calabarzon Highway Patrol Group. Sa pag-iimbestiga, sinabi raw ni Cao na nagtatrabaho siya sa isang Chinese company na ang negosyo ay may kinalaman sa stock exchange. Nadiskubre raw ni Cao na may milyon-milyong pisong nawawala sa kumpanya at matapos daw nitong isumbong ni Cao sa kanyang boss sa China, bigla na lang daw may nagpunta sa kanyang bahay at siya'y tinangay. Kapwa niya Chinese pero hindi niya kilala. Pero sabi niya, hinala niya nag-work din sa same company. Ngayon, nung kinidnap siya, ang hinihingi sa kanya yung allegedly na nawawalang pera ng company. Hindi naman niya alam saan napunta dahil kararating niya lang. So ang sabi sa kanya, kung hindi niya may lalabas yung pera, dadalhin siya sa malayong lugar at papatayin. Dinala ng HPG Calabarzon si Cao sa PNP Anti-Kidnapping Group. Ayon sa Anti-Kidnapping Group ng PNP, i-verify pa nila ang ibibigay na salaysay na umano'y kidnap victim. Habang ang pulisya ay kikilalanin na rin ang mga lalaking nakunan sa video na umano'y tumangay sa biktima. Ayon sa source sa PNP, posibleng may kaugnayan sa illegal online gambling ang trabaho ng biktima. Nasa Pilipinas ang operasyon, pero mga Chino ang kliyente. JP Soriano, nakatutok 24 oras.